Isipin mo ito, isang lalaki ang nakahiga tapos mahimbing na natutulog sa mismong loob ng Senado ng Pilipinas. Sa mismong loob, talaga? Oo, sa mismong Senado. Tapos, sa gitna ng katahimikan, may lumapit na isang estranghero na may hawak na matalim na kutsilyo. At walang pag-aalinlangan, mabilis nitong ginilitan ang leeg ng natutulog na lalaki. Grabe, nakakakilabot naman yan. Pero ito yung nakakapagtataka eh. Walang sumigaw, walang pumiglas, at higit sa lahat, kahit bumaon yung talim, walang ni isang patak ng dugo ang tumagas. Teka, walang dugo? Wala talaga. Para sa karaniwang tao na nakaranas nito sa pagtulog, isa lang itong napakasamang bangungot, di ba? Marahil epekto lang ito ng labis na panonood ng mainit at madudugong balita sa telebisyon. Oo, yung tipong na-stress ka lang bago matulog kaya nanaginip ka ng ganyan. Eksakto. Pero paano kung ang panaginip na ito ay ikwento at bigyang kahulugan ng isang taong pinaniniwalaan ng marami na direktang kinakausap ng lumikha? Paano kung ang bangungot na ito ay ituring nilang isang banal na babala para sa buong bansa? Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung ang paniniwalang spiritual ay direktang bumangga sa magulong mundo ng politika? Nako, iyan mismo ang katanungang susubukan nating sagutin ngayon sa ating pagsusuri. Dahil kapag ang isang personal at malalim na spiritual na paniniwala ay direktang bumangga sa napakagulo at madugong mundo ng ating politika, asahan na ang magiging resulta ay hindi lang kontrobersyal, kundi may kakayahang bumago sa pananaw ng libo-libong tao. At yan nga ang misyon natin sa masinsinang pagkatalakay na ito. Hihimayin natin ang isang napakakaiba at makapal na koleksyon ng mga dokumentong nakarating sa atin. Pinag-uusapan natin dito ang mga social media posts, meron ding isang napakahabang transcript mula sa isang video at ang mismong curriculum vitae o CV ng isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo. Kakaibang kombinasyon ng mga dokumento yan. Oo, sobrang kakaiba. Kasi ang mga materyales na ito ay isang masalimuot na halo ng faith healing, mga inaangking pangitain mula sa Diyos, at napakatatalim na atake sa kasalukuyang gobyerno. At para maging malino bago tayo magsimula, kailangan ko itong sabihin dahil ang mga dokumentong ito ay direktang bumabanggit sa mga mabibigat na pangalan sa politika. Oo, napakasensitibo ng mga pangalang nandito. Tama. Nandito sina Pangulong Marcos, dating Pangulong Duterte, pati na rin si Senador Bato. Kaya nililinawin namin na bilang mga host mo, ganap kaming neutral dito. Wala tayong kinikilingan. Correct? Hindi tayo nandito para pumili ng panig sa politika, protektahan ang sinuman o suportahan ng anumang ideolohiyang nabangkit sa mga dokumento. Nandito lang tayo para suriin at iparating kung ano ang eksaktong sinasabi ng orihinal na material. Layunin natin na intindihin kung paano tumatakbo ang isip ng may akda, kung ano yung mensaheng pilit niyang ipinaparating, at bakit ito tinatangkilik ng mga tagasunod niya. Mahalagang ilatag natin ang limitasyong yun. Dahil kapag pumasok na tayo sa isyung ito, makikita mo talaga kung paano unti-unting nabubura yung linya sa pagitan ng relihiyon at ng mismong pagpatakbo ng Estado. Kaya umpisa na natin sa pinakaugat. Bago natin talakayin ang mga nakakagulat na pahayag sa politika, kailangan muna nating kilalanin kung sino ba itong nagsasalita. Paano niya binibigyang katwiran ang kanyang mga prediksyon? Okay? Himayin natin ito. Ayon sa mismong CV niya, inaangkin ni Narciso Olalo na siya ang number one instrument chosen by God. Number one instrument chosen by God, napakabigat na titulo niyan. Oo. Pangunahing kasangkapan daw siya. Nanggagamot siya ng sari-saring sakit gamit lamang ang kanyang boses. At heto yung isang detalyeng madalas makakuha ng simpatya. Mahigpit daw ang utos sa kanya ng Diyos na huwag maningil kahit isang sentimo. Libreng panggamot. Malakas talaga humatak niya ng tao. Tama, walang hinihinging kapalit na tera. Tapos, bukod pa rito, binigyan din daw siya ng tinatawag na power of mind. Power of mind? Ano daw yung nagagawa nun? Ayon sa kanya, dahil dito, nakikita niya ang buong kwento ng buhay ng isang tao.
Nakikita niya yung mga natatagong kasalanan ng mga buhay at pati na rin ng mga patay na. Tapos nakakahula pa siya ng mga mangyayari sa hinaharap. Kumbaga, para siyang isang spiritual hacker na may master password para makapasok sa pinakatagong database ng kalangitan. Ang nakakamangha rito ay ang epekto niyan sa sikolohiya kapag ang isang tao ay umaangkin ng banal na otoridad. Isipin mo yung dinamika, diba? Paanong dinamika? Kapag nagpapagaling ka ng isang taong may malalang sakit, tapos ginawa mo ito ng walang hinihinging bayad, nakakabuo ka ng isang napakatibay na utang na loob. Ang nakukuha mo ay hindi pera, kundi social currency and absolutong tiwala. Ay oo, totoo yan. Susundin ka na ng taong pinagaling mo kahit ano pang sabihin mo. Eksakto. Ngayon, kapag ang taong ito na iniligtas ang buhay mo ay biglang nagsabi na kinausap siya ng Diyos at sinabing tiwali ang isang politiko, paano ka patutul? Para sa isang tagasunod, hindi na ito simpleng opinyon na pulde mong pagdebatehan. Kasi galing na nga daw sa Diyos eh. Tama, kapag sinabi mong galing sa Diyos ang mensahe mo, tinatanggal mo na ito sa kategorya ng simpleng opinyon at ginagawa mo itong isang absolutong katotohanan na mahirap tutulan ng iyong mga tagasunod. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan kasi mula sa pagkilala kay Olalo bilang isang propeta at manggagamot, paano niya ginagamit ang kakayahang ito sa mga mainit na isyu ngayon? Dito natin babalikan yung madugong pangitain sa Senado na kinwento ko kanina. Yung panaginip noong May 15, 2026. Oo, yun na. Ayon sa kanyang isinulat, ikinwento niya yung nakita niya tungkol sa tangkang paghuli ng NBI kay Senador Bato sa Senado. Ayon kay Ulalo, mariing itinatanggi ng NBI Director at ni Pangulong Marcos na may utos silang hulihin si Bato. So walang official na order daw. Wala daw, ayon sa gobyerno. Pero iginigit ni Ulalo na sinungaling ang dalawa. Kasi nakita raw niya sa mga live video na may mga armadong NBI, pulis at marine sa paligid ng Senado. Binanggit din niya na may video clip daw si Senator Imay Marcos na nagsasabing utos daw talaga ni Pangulong Marcos na hulihin si Bato. Tapos dead or alive daw yung utos, di ba? Oo, wala daw pakialam ang administrasyon kung may masaktan o mamatay. Kaya dahil sa gulo at hindi niya alam kung sinong nagsasabi ng totoo, lumapit si Olalo sa Diyos para humingi ng mensahe bago matulog. At doon siya na naginip ng lalaking natutulog na si Bato na ginilitan ng kutsilyo sa leeg ng ibang lalaki pero walang lumabas na dugo. Kahit inilipat yung kutsilyo sa ibang parte ng leeg? Oo, nilipat-lipat pa pero walang dugo talaga. Ang naging interpretasyon ni Olalo rito na bigo ang unang plano na patayin si Bato kaya uulitin at uulitin nila ito. Pero teka, wait lang ha. Pwede ba tayong mag-pushback ng konti dito? Sige, ano yung nasa isip mo? Kasi, teka, kung nanonood ka ng mainit na balita bago matulog, puro live video ng mga Marines at patayan, hindi ba napakalaki ng posibilidad na literal na dala lang ng stress at anxiety ang panaginip na ito? I mean, ganyan naman nag-ooperate yung utak natin, di ba? Kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, totoo yung sinasabi mo sa aspeto ng siyensya. Ipinuproseso lang ng utak yung matinding stress. Pero sa mundo ng mga propeta, iba ang takbo. Ang mga literal na detalye gaya ng leeg na hindi dinugo ay nagiging makapangyarihang metapora upang patutuhanan ang isang paniniwala sa politika. So, imbes na isiping malabo lang yung panaginip, nilagyan ng banal na ibig sabihin. Oo, ipinapakita daw nito na pinuprotektahan siya mula sa itaas at hindi tatalab ang atake ng gobyerno. Ginagawa nitong isang espiritual na labanan ang simpleng issue sa pagpapatupad ng batas. Imbis na legalidad ang usapan, nagiging labanan ito ng demonyo at anghel. Ang lupit nun. Kasi kung ganyan niya tingnan ang mga kapulisan na nagpapatupad lang sana ng batas, paano ba niya tinitingnan ang mismong konsepto ng kasalanan, lalo na pagdating sa pagpatay? Dahil nabanggit sa dokumento yung tungkol sa mensahe umano ng Diyos noong 2014 hanggang 2015. Oo, yung tungkol sa divine rule sa pagpatay? Tama. Ayon kay Olalo, hindi kasalanan sa Diyos ang makapatay kung ito ay self-defense. Medyo align naman yan sa batas ng tao. Self-defense is justifiable.
Oo nga, tamos dinagdag niya na kapag ang isang alagad ng batas ay pumatay na hindi naman nanganganib ang buhay niya, iyon ay kasalanan. Ngunit, at dito medyo nakakagulat, kung ang isang opisyal tulad ni General Bato noong panahon ni Duterte ay nakapatay ng mga kriminal na tinatawag niyang suicider o nanlaban at ginawa ito para sa ikabubuti at katahimikan ng makararami, ito ay walang pananagutan sa batas ng Diyos. Wait, so parang justified sa langit yung patayan kung para sa nakararami? Oo, pinapanigan daw ng Diyos ang mga kumikilos para sa pangkalahatang kabutihan kahit may dumanak na dugo. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Para bang sinasabi niya na mayroong divine exception clause, ang karapatang pantao, na pwede mong i-bypass ang proseso ng hustisya kung ang layunin mo ay linisin ang lipunan. Nagiiwan ito ng isang mahalagang tanong, paano pa magkakaroon ng pananagutan o accountability sa gobyerno kung paniniwalaan na ang mga madugong aksyon ay direktang utos mula sa itaas? Oo na bakit ka pa matatakot sa batas kung sa isip mo ay kampi mo ang Diyos? Eksakto. Napakadelikado nito. Kapag ang karahasan ng Estado ay binibigyan ng basbas ng religiyon, tinatanggal mo yung takot ng mga opisyal na maparusahan. Nawawala yung rule of law, nawawala yung due process. Kasi sa paningin ng mga followers, hindi mo na kailangan ng korte. Ang kailangan mo na lang ay yung intensyon na maglinis ng kalsada. Nakakatakot isipin na ganun lang kadali baluktuhin ang moralidad. At kung naniniwala si Olalo na ang nakaraang administrasyon ay pinapanigan ng Diyos sa mga madugong pulisya nito, paano naman niya tinitingnan ang kasalukuyang sistema? Dito talaga sobrang talim ng mga salita niya sa dokumento. Ano ba yung eksaktong paghahambing niya? Napakatalim. Tahimik at walang kriminalidad daw noong panahon ni Duterte. Samantala sa administrasyon ni Marcos, lumaganap muli ang droga, korupsyon, pagpatay at wala daw makitang proyektong napapakinabangan ng taong bayan. Grabe, direktang atake talaga yan sa kasalukuyang administrasyon, ha? Sobra. Tapos binanatan din niya ang Senado at Kongreso. Puno daw ito ng mga tiwali dahil sa mga bilyon-bilyong budget na nililiquidate ng walang resibo, puro certificate lamang. At dahil daw sa talamak na korupsyon mula baba hanggang itaas, heto yung mabigat. Binansagan daw ng Diyos ang Pilipinas bilang isang makasalanang bansa. Makasalanang dansa, ang bigat nung label na yon. Oo, at wala raw sa isay ang pagdarasal o pagpapamisa ng mga politikong ito sa kanilang mga opisina dahil puro kasamaan lang daw ang gawa nila. Kaya ikaw na nakikinig sa atin ngayon, naisip mo ba kung gaano kadaling gamitin ang relihiyon para palakasin ang isang political bias? Napakadali talaga kapag na-frame mo ng tama. Di ba? Na kapag kalaban mo ang isang politiko, hindi lang siya mali sa batas o hindi lang siya mahina sa pamamahala, kundi kalaban na siya ng kalangitan. Ang tawag dyan ay isang epektibong populist framing na hinaluan ng relihiyon. Hinahati nito ang mundo sa dalawa, ang panig ng ganap na kabutihan at ang panig ng ganap na kasamaan. So parang black and white lang, walang gray area. Wala ng gray area. Ginagawa nitong napaka-emosyonal ng politika. Kapag naniniwala ka sa framing na ito, hindi ka na makikipag-debate sa politika o ekonomiya. Kasi paano ka nga naman makikipagkasundo o makikipag-usap ng maayos sa isang politikong tinawag na kinatawan ng kasamaan ng mismong Diyos mo? Ay oo nga no, isasarado mo na agad yung isip mo. Tama, nagiging bulag na ang mga tao sa rasyonal na usapan. Ang gusto na lang nila ay mapabagsak yung tinuturing nilang kalaban ng langit. Nakakalungkot isipin na ganyang kabilis ma-hijack yung critical na pag-iisip natin. At sa gitna ng lahat ng korupsyon at napipintong panganib na ito na ikinukwento niya, ano ba ang gusto ni Olalo na gawin ng kanyang mga tagasunod? Kasi meron siyang final ultimatum dito Ano yung inuutos niya sa kanya? Ayon sa dokumento, paulit-ulit na mensahe daw ito ng Diyos mula pa noong 2013 na ibinabahagi ni Olalo. Sabi niya, maswerte daw ang mga naniniwala kay Jesus at naniniwala na si Olalo ay tunay na kasangkapan. At paano naman yung mga hindi naniniwala sa kanya? Sa mga hindi daw naniniwala at nagdududa, ipapaubaya na lamang sila sa Diyos. Magkakaroon daw ng mga pangyayari na magpapatunay na totoo ang mensahe niya. Pero may babala siya. Pagdating ng panahong iyon, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Parang pananakot na yan, ha? Oo,
Ang pinakamensahe niya sa dulo ay laging handa. Medyo nakakakilabot yung linyang huli na ang lahat. Para itong isang taking time bomb na mensahe na nagpapabilis ng tibok ng puso mo habang nagbabasa ka. Parang pinipilit kang magdesisyon ngayon na bago mahuli ang lahat. Iyang mga ganyang apokaliptik o nagmamadaling babala, isang karaniwan at napaka-epektibong taktika yan sa mga ganitong kilusan. Bakit siya sobrang epektibo? Pinipilit nito ang mga tagasunod na manatiling tapat at laging nakatutok dahil may banta ng napipintong parusa. Isipin mo yung utak natin, kapag nakaramdam ng matinding takot o emergency, nagsha-shutdown yung logic natin. Yung amygdala natin ang nagtitake over. So nawawala yung kakayahang mag-isip ng malinaw? Oo, tabayo na may blinker sa mata. Titingin ka na lang ng diretsyo kung saan ka tinuturo ng pinuno nyo kasi akala mo katapusan na ng mundo. Wala ka ng oras questionin kung totoo ba talaga yung sinasabi niya. Wow! Kaya pala kapit na kapit yung mga tao kahit minsan ang labo na ng mga pahayag. Napakagaling ng manipulasyon. Nakita natin kung paano nag-evolve yung usapan. Nagsimula tayo sa isang faith healer na nanggagamot ng walang bayad na umani ng tiwala. Tapos napunta sa pagpapakahulugan ng mga panaginip ukol sa mga politiko hanggang sa pagbibigay ng banal na katwiran sa mga madugong pulisya ng gobyerno. Isang napakahabang paglalakbay mula sa simpleng panggagamot papunta sa usaping bansa. Kaya sa iyo na nakikinib, pag-isipan mo ito. Kapag nag-i-scroll ka sa social media at nakabasa ka ng mga napakatinding opinyon sa politika na may kasamang absolutong kasiguraduhan mula sa relihiyon, paano mo ito pinaproseso? Paano kaya nito naaapektuhan ang pambansang usapan natin kung ang ginagamit na pananggalang ay ang pangalan ng Diyos? Upang lalo pa nating mabanat ang ating mga isipan, iiwan ko sa iyo ang isang kaisipan na hindi natin direktang tinalakay kanina. Isipin mo ito, kung ang isang tao ay tunay na naniniwala na kaya niyang basahin ang eksaktong kasalanan ng sinuman, buhay man o patay, paano kaya nito babaguhin ang tingin niya sa buong sistema ng hustisya? Oo nga no, paano nga ba? Para sa kanya, may silbi pa ba ang mga husgado, ang mga abogado, at mga ebidensya kung alam na niya, sa isip niya, kung sino talaga ang may sala? Hindi ba't ito ang pinakamabilis na paraan para tuluyang wasakin ang mga batas ng tao? Napakabigat na punto niyan. Isang kaisipang talagang magpapatulog sa atin ng may maraming tanong. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa masinsinang pagsusuring ito. Inaasahan namin na nakatulong kaming bigyan ka ng mas malinaw na pananaw sa mga komplikadong issue sa ating lipunan. Hanggang sa muli, paalam!